Baste, Duterte at ang Project 2028, bagong tagapagligtas ng Pinas? Babaguhin natin ang sinira ni Marcos. Ang tapang, di ba? Maangas, may dating. Parang linyahan sa dulo ng isang action movie kung saan ang bida ay handang makipagsabayan sa bakbakan kahit sugatan na. Ito ang binitawang salita ni Sebastian Baste Duterte habang dahan-dahang naglalatag ng banig para sa 2028. Magandang pakinggan, lalo na sa ating mga Pilipino na mahilig sa mga underdog stories at mga lider na tila may hugot. Pero sa totoong buhay at sa totoong politika, hindi tayo busog sa ganda ng boses. Sa bansang ilang dekada ng lunod, sa palpak na pamumuno, ang tunay na sukatan ay hindi ang lakas ng sigaw sa entablado, kundi ang bigat ng resume. At dito tayo napapakamot ng ulo dahil parang mas marami pang tato si Mayor Baste kaysa sa mga batas o reformang naisulong na naging tanyag sa buong bansa. Bago tayo madala sa emosyon, itanong muna natin ang pinakasimpleng tanong: sino ka ba kung hindi ka Duterte? Hindi naman sa minamaliit natin ang kakayahan ni Baste bilang tao, pero aminin natin ang realidad. Hindi siya nagsimula sa laylayan. Hindi siya yung tipong kailangang mag-commute at makipagsiksikan sa MRT para mapansin ng boss. Simula 2022, mayor na siya ng Davao City, pero bago siya maupo, ang pamilya na niya ang nagpapatakbo sa lungsod bago pa man madiskubre ang internet. Ang political machinery nakaset up na, parang computer na i-on mo na lang. Ang networks entrenched na. Ang kapangyarihan inabot na lang sa kanya kasama ang susi ng City Hall habang naka-red carpet pa. Iyan ang tinatawag nating dynasty privilege. Sa madaling salita, hindi siya umakyat laban sa Agos. Dinala siya ng Agos ng kanyang apelido. Sa political science, ang tunay na test ng leadership ay hindi kung paano mo patatakbuhin ang isang makinang maayos na, kundi kung paano mo aayusin ang makinang sira na. Suriin natin ang record ng walang halong bias. Sa mahigit 2 taon bilang mayor, ano ang naging legacy ni Baste na masasabing kabilang sa mga world-class reforms? Sabi na kanyang mga tagapagtanggol, maayos naman daw ang Davao. May digitalization ng permits, yung tipong hindi ka naaabuti ng Pasko bago makuha ang business license mo. May tourism figures, may routine governance. Okay, palakpakan. Pero teka, sa public administration baseline expectation lang yan. Kumbaga sa restaurant, ang pagiging malinis ng lamesa at pagdating ng pagkain ng mainit ay hindi extraordinary service. Obligasyon nyo yan bilang waiter at chef. Ang tunay na hinahanap natin ay governance outcomes. Nabawasan ba ang corruption risk? May binuwag ba siyang sindikato sa loob mismo ng City Hall? May binangga ba siyang malalaking interes na umaabuso sa mga taga Davao? Kung ang sagot ay parang wala naman, ibig sabihin, ang ginagawa niya ay administrative maintenance lang. Parang nagmamaneho ka lang ng kotse sa patag na daan. Kahit bitawan mo ang manibela, lalakad pa rin yan dahil sa momentum ng tatay mo. Dito na pumapasok ang pinaka-ironicong bahagi. Sabi niya, babaguhin niya ang sinira ng mga Marcos. Pero sandali lang, hindi ba't ang pamilyang Duterte rin ang isa sa mga pangunahing arkitekto ng kasalukuyang sistema? Ang bansa natin ay hindi nasira dahil lang sa isang pamilya. Nasira ito dahil sa patronage politics, elite capture, at mga political dynasties na nagpapasa-pasa ng kapangyarihan na parang ulam sa handaan. Kung ikaw ay produkto ng mismong sistemang sinasabi mong sira, paano ka magiging solusyon? Parang sinabi ng anay na siya ang magre-rehab ng kahoy na kinakain niya. Ang tapang na banggain ang sira ay dapat nagsisimula sa pagbangga sa sarili mong pribilehiyo. Kung hindi mo kayang limitahan ang dynasty sa sarili mong bakuran, paano ka naming paniniwalaan na aayusin mo ang dynasty sa national level? Ang Pilipinas sa taong 2026 ay hindi na basta-basta nadadala sa mga punchlines. Pagod na ang mga tao sa mga trailer ng pelikulang puro aksyon sa simula pero flop naman ang ending dahil walang kwento. Ang hinahanap ng masa ay lideratong may policy depth, yung may plano na base sa datos, hindi base sa bugso ng damdamin. Hindi sapat ang kamao sa ere kung ang mga institusyon natin ay nananatiling mahina. Ang kailangan natin ay administrative capacity at moral courage na banggain ang kapangyarihan kahit ang kapangyarihang iyon ay pamilyar sa kanya. Kung may hawak ka ng lungsod at wala kang maipakita na proof of concept o isang matinding reforma na pwedeng i-scale nationally, bakit aasahan ng bayan na babanggain mo ang sistema sa mas
mas malaking antas. Sa huli, ang naririnig natin mula kay Mayor Baste ay parang teaser lang sa YouTube. Maingay, matapang, emosyonal at puno ng mga linyang pang TikTok. Pero sa pagsusuri ng datos, record at institutional impact, ang mismong pelikula ay wala pa. Hindi pa natin nakikita ang meat o ang laman ng kanyang plataforma bukod sa pag-atake sa mga Marcos. Ang pagbabago ay hindi isang laro ng palakasan ng sigaw. Ito ay trabahong nangangailangan ng pasensya, talino at higit sa lahat, integridad na hindi nabubura ng politika. Para kay Baste, bago mo ayusin ang sinira ng iba, siguraduhin mo muna ang sarili mong bakuran ay hindi bahagi ng pagkakasirang iyon. Dahil kung ang tanging dala mo ay ang apelyido at galit, baka sa 2028 ang mahanap ng Pilipino ay hindi tagapagligtas, kundi isang lider na marunong talagang magtrabaho, may tatuman o wala. Ilan oras sa trabaho, kapiraso ang sweldo. Habang sila nag-aantay ng porsyento, kami ang nakukuba, hirap at nagdurusa. Iluluhon nyo lang pala aming mga pera. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkamyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkamyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Sa kislap ng salapi nagbago ang mga anyo. Itim ang kulay na dumadaloy sa inyong dugo. Malansang katauhan, hindi nyo na matatakpan. Nakabarong na pala ngayon ang mga kawatan.
kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam ninyo lahat.